Buod ng Kabanatawan ng No Limitang Heray. Pamagat isang pagtitipon. Isang marangyang salo-salo ang pinag-anyaya ni Don Santiago de los Santos na higit na popular sa taguring Kapitan Tiago. Ang handaan ay gagawin sa kanyang bahay na nasa Kalye Analogue na ngayon Kalye Juan Luna na karatig ng Ilog Binondo. Ang paayaya ay madaling kumalat sa lahat ng sulok ng Maynila. Bawat isa ay gustong dumalo sapagkat ang mayamang kapitan ay kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Dahil dito, ang iba ay nababalino kung ano ang isusuot at sasabihin sa mismong araw ng handaan. Nang gaming iyon, dagsa ang mga panauhin na gaya ng dapat asahan. Puno ng ang bulwagan. Ang nag-iistima sa mga bisita ay si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Kabilang sa mga bisita sina Teniente at ng Guardia Civil, Padre Sibila, ang kuro paroko ng Binondo, si Padre Damaso na madaldal at mahahayap ang mga salita at dalawang paisano. Ang isa ay kararating lamang sa Pilipinas. Ang kararating na dayuhan ay nagtatanong tungkol sa mga asal ng mga katutubong Pilipino. Ipinaliwanag niya na ang pagpunta niya sa bansa ay sarili niyang gastos. Ang pakay ng kanyang paglalakbay ay upang magkaroon ng kabatiran tungkol sa lupain ng mga Indiyo. Nagkaroon ng mainitang balitaktakan ng mabangkit ng dayuhan ang tungkol sa monopolyo ng tabako. Nailabas ni Padre Damaso ang kanyang mapanlait na ugali. Nilibak niya ang mga Indiyo. Ang tingin niya sa mga ito ay hamak at mababa. Lumitaw rin sa usapan ang panlalait ng mga Espanyol tungkol sa mga Pilipino noong mga nakalipas na araw. Mapanlibak si Padre Damaso, kung kaya't iniba ni Padre Sibila ang usapan. Napadako ang usapan tungkol sa pagkakalipat sa ibang bayan ni Padre Damaso pagkatapos ng makapagsilbi sa loob ng 20 taon bilang kura paroko ng San Diego. Sinabi niya, kahit na ang hari ay hindi dapat manghimasok sa pagpaparusa ng simbahan sa mga erehe. Pero ito ay tinutulan ng Teniente ng Guardia Civil sa pagsasabing may karapatan ang Kapitan General sapagkat ito ang kinatawan ng hari ng bansa. Ipiniliwanag pa ng Teniente ang dahilan ng pagkakalipat ni Padre Damaso. Ito mano ang nagutos sa hukayin at ilipat ang mga bangkay ng isang marangal na lalaki na panapagbintang ang isang erehe ng pari dahil lamang sa hindi pangungumpisal. Ang ginawa ay tinuturing sa isang kabuktutan ng Kapitan General. Kung kaya inutos nito ang paglilipat ng ibang parokya ng paring Franciscano bilang parusa. Nagpupuyos sa galit ang pari kapag naalala niya ang mga kasulatang nawaglit. Iniwanan na ni Teniente ang umpukan pagkatapos nitong magpaliwanag. Sinikap ni Padre Sibila na pakalmahin ang loob ni Padre Damaso. Lumawig muli ang talayan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin. Ilan sa mga ito ay ang mag-asawang sina Dr. de Espeñada at Doña Victorina. Ito ang mga buod ng Kabanatawan, isang pagtitipon. Pagkalat ng balita sa engrandeng pagtitipon sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagdalo ng maraming panauhin sa pagtitipon kasama ng mga kilalang tao mula sa pamahalaan at simbahan. Ang pagtitipon ay para sa pagbabalik sa Pilipinas ni Crisostome Ibarra at pasasalamat sa mahal na Birhen. Pagtatalo ni na Padre Damaso at ang Teniente Guevara. Kanser ng lipunan.
maluho at magastos, pagtatakwil sa sariling lahi, kaisipang colonial mentality. So, ang mga tauhan sa Kabanata 1 ng No Limit Tangere: Kapitan Tiago, ang kinikilalang ama ni Maria Clara. Sa kanyang tahanan ginanap ang magarbong pagtitipon. Tia Isabel, ang taga-istiman ang mga dumadating na bisita. Siya ang tiya ni Maria Clara, na nagsilbi na rin nitong pangalawang ina. Don Tiburcio, ang asawa ni Doña Victorina. Siya ang nagpanggap na manggagamot. Doña Victorina, ang may bahay ni Don Tiburcio, laging puno ng kolorete ang mukha, sapagkat ang turing niya sa kanyang sarili ay isang Espanyola, ganong Pilipina naman talaga. Padre Sibila, may lihim na pagtingin kay Maria Clara, isa siyang paring Domenico. Padre Damaso, ang paring Franciscano, may magaspang na pag-uugali. Siya ay may matinding galit sa pamilya ng mga Ibarra. Teniente Guevara, ang tenyente na may mabuting loob. Siya ang nagsalaysay kay Ibarra ng tunay na nangyari sa kanyang ama. Dalawang paisano, sila ang mga nagsisilbing alalay ng mga pari. Ito ang mga aral na napulot ng Kabanata 1 ng No Limit Tangere. Huwag tayong mangmaliit ng ating kapwa. Huwag nating tularan ang ginawang mamaliit at pang-iinsulto ni Padre Damaso para sa kanya. Ang mga Pilipino ay mga mapagwalang bahala, mga walang pakialamam ng mga mangmang, tamad at mga walang pinag-aralan, kaya nararapat lamang daw tawaging Indio. Huwag nating pairalin ang diskriminasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang karapatan. Huwag nating tularan ang gender discrimination sa kabanatang ito. Mababasa ang nagkahiwalay ang mga babae sa pulutong ng mga kalalakihan. Mahina lamang at madalang mag-usap ang mga kababaihan, samantalang mga kalalakihan ay malakas ang usapan at tawanan. Pinapakita lamang dito na noong panahon, iyo ay kailangan tumahimik lamang mga kababaihan sapagkat mas makapangyarihan ang kalalakihan. No Limit Tangere, Kabanata 2, Pamagat si Crisostomo Ibarra. Ito ang buod. Dumating si Kapitan Tiago at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan, nakasuot ng itim. Pinating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik sa kamay ng mga pari na nakalimot na siya ay bendisyonan dahil sa pagkabigla. Si Padre Damaso ay namutla nang makilala si Ibarra. Pinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Malusog ang pangangatawan ni Ibarra, sa kanyang masayang mukha, mababakas ang kagandahan ng ugali. Bagamat siya ay kayumanggi, mahahalata rin sa pisikal na kaanyuan nito ang pagiging dugong Espanyol. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama. Ngunit ito ay hindi inamin ng pari. Totoo siya ang kura sa bayan, pero ilan niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra at naiatras ang kamay. Dagling tinalikuran niya ang pari at napaharap sa tenyenteng kanina pa namamasid sa kanila. Masayang nag-usap sina tenyente at Ibarra. Nagpapasalamat ang tenyente sapagkat dumating ang binata nang walang anumang masamang nangyari. Basag ang tinig ng tenyente nang sabihin niya sa binata na nasa ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa tenyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabiit. Ang ganitong papuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pasulyap ni Padre Damaso sa tenyente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa buluwagan ng walang kakilala.
Tulad ng kaugaliang Aleman na natutunan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduruong kamukha niyang panauhin. Ang mga babae ay hindi umimik sa kanya, ang mga lalaki lamang ang nagpakilala rin sa kanya. Nakilala niya ang isang binata rin na tumigil sa pagsusulat. Malapit nang tawagin ang mga panauhin para maghapunan nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa kanyang isang pamanghalian kinabukasan. Tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na naturan. Key points ng Kabanata 2. Ang pagdating ni Crisostomo Ibarra mula sa Europa pagkatapos ng 7 taon. Pagtanggi ni Padre Damaso kay Crisostomo na kaibigan niya ang ama nito. Pagtanggap ni Crisostomo ng ugaling Aleman sa pagpapakilala sa kanyang sarili sa mga kababaihan. Ang pagkikita at pag-uusap ni na Crisostomo at Teniente Guevara. Ang pambabastos ni Padre Damaso kay Crisostomo. Kanser ng lipunan, crab mentality, pagkainggit. Ang aral sa No Limitang Here sa Kabanata 2. Ang pagiging magalang ni Crisostomo Ibarra, kahit na nga pinakitaan siya ng kagaspangan ng ugali ni Padre Damaso, nang itanggi nito na kaibigan niya ang ama ni Crisostomo sa kabila ng kanyang pagkapahiya, ay nanatili siyang kalmado at mapagpasensya, isang kaugalian na dapat nating tularan. Ang kusang pagpapakilala sa sarili kung walang magpapakilalang panauhin, na mayroong paggalang at respeto sa mga taong nandun, ang paggalang niya at mataas na respeto sa mga kababaihan at kalalakihan na siya ay magpakilala sa mga ito. Ang hindi nagpapakita ng pagmamataas sa sarili kahit na alam ng lahat na siya ay nag-aral sa Europa at marami ng kaalaman bukod pa roon. Siya ay isang mayamang binata na mayroong kaibig-ibig ng anyong panlabas na hinahangaan ng marami, pero kakikitaan mo pa rin siya ng pagpapakumbaba. Ang matauhan sa Kabanata 2 ng No Limitang Here na matagang Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra, si Padre Damaso at Padre Sibila, ang dalawang pari na nagulat dahil sa pagdating ni na Kapitan Tiago na kasama ang isang binatang nakaluksa na walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Si Padre Damaso ang pagpapahiya kay Ibarra nang itanggi niya na kaibigan niya ang amang namayapa ni Crisostomo Ibarra. Crisostomo Ibarra, ang binatang kasama ni Kapitan Tiago na nakaluksa, siya ang binatang nag-aral sa Europa. Siya ay nagpakilala sa kanyang sarili sa mga bisitang nandun dahil walang panauhin na nagpapakilala sa kanya. Kapitan Tiago ang nagsama kay Crisostomo Ibarra sa kasayahan, siya ang kaibigan ng ama ni Crisostomo. Kapitan Tinong ang nag-anyaya kay Crisostomo Ibarra na bumisita sa kanila. Inanyayahan nito si Ibarra na maghapunan sa kanilang tahanan. Teniente Guevara ang bumati kay Ibarra sa pagbabalik nito sa bansa at nagwika na sana'y lumigaya siya at di sana matulad sa kanyang ama, di umano ang kanyang ama ay isang marangal at matapat na lalaki na dapat igalang na siya namang nakapagpalubag ng kalooban ni Ibarra. No Limitang Here, Kabanata 3, ang hapunan. Buod, isa-isang nagtungo ang mga panauhin sa harap ng hapagkainan. Sa anyo ng kanilang mga mukha, mahahalata ang kanilang pakiramdam.
Siyang-siya si Padre Sibila samantalang banas naman si Padre Damaso. Sinisikaran niya ang lahat ng madaanan hanggang sa masiko niya ang isang kadete. Hindi naman umiimik ang tenyente. Ang ibang bisita naman ay magiliw na nag-uusap at pinupuri ang masarap na handa ni Kapitan Tiago. Nainis naman si Doña Victorina sa tenyente sapagkat natapakan ang kola ng kanyang saya habang tignan nito ang pagkakulot ng kanyang buhok. Sa may kabiserang umupo si Ibarra. Ang magkabilang dulo naman ay pinagtatalunan ng dalawang pari kung sino sa kanila ang dapat na lumikmon roon. Sa tingin ni Padre Sibila, si Padre Damaso ang dapat umupo roon dahil siya ang Padre Kumpesor ng pamilya ni Kapitan Tiago, pero si Padre Sibila naman ang iginigiit ng paring Franciscano. Si Sibila ang kura sa lugar na iyon kung kaya't siya ang karapat-dapat na umupo. Anyang uupo na si Sibilan, napansin niya ang tenyente at nagkunwaring iaalok ang upuan pero tumanggi ang tenyente sapagkat umiiwas siyang mapaggitnaan ang dalawang pari. Sa mga panauhin, tanging si Ibarra lamang ang nagkaisip na anyayahan si Kapitan Tiago. Pero kagaya ng mga karaniwang may pahanda, magalang na tumanggi ang kapitan, sabay sabing huwag mo akong alalahanin. Sinimulan ng idulot ang pagkain, naragdagan ang pagpupuyos ng damdamin ni Padre Damaso, ang ihain ang tinola, paano, puro opo, leeg at pakpak ng manok ang napunta sa kanya. Ang kay Ibarra ay puro masasarap na bahagi ng tinola. Hindi alam ng pari, sadyang ipinaluto ng kapitan ang manok para kay Ibarra. Habang kumakain, nakipag-usap si Ibarra sa mga ibang panauhin na malapit na sa kinaroroonan niya. Batay sa sagot ng binata sa tanong ni Laruha, siya ay mayroon ding 7 taong nawala sa Pilipinas. Bagamat wala siya sa bansa, hindi niya nakakalimutan ang kanyang bayan. At sa halip, siya ang nakakalimutan ng bayan sapagkat niwala man lang isang taong nakapagbalita tungkol sa masaklap na sinapit ng kanyang ama. Dahil sa pahayag na ito ni Ibarra, nagtumibay ang paniniwala ng tenyente na talagang walang alam ang binata sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael. Tinanong ni Doña Victorina si Ibarra na bakit hindi man lang ito nagpadala ng hatid kawad na kagaya ng ginawa ni Don Tiburcio nang sila ay magtaling puso. Na sa ibang bayan ako nitong mga huling 2 taon, tugon naman ni Ibarra. Nalaman ng mga kausap ni Ibarra na maraming bansa ang napuntahan nito at maraming wika ang kanyang alam. Ang katutubong wikang natutuhan niya sa mga bansang pinupuntahan niya ang ginagamit niya sa pakikipagtalastasan. Bukod sa wika, napag-aral din niya ang kasaysayan ng bansang kanyang pinupuntahan, partikular na ang tungkol sa Exodo o hinay-hinay na pagbabago sa kaunlaran. Pinaliwanag ni Ibarra na halos magkakatulad ang mga bansang napuntahan niya sa tema ng kabuhayan, politika at relihiyon, pero nangingibabaw ang katotohanang nababatay sa kalayaan at kagipitan ng bayan. Gayon din ang tungkol sa kaaaluan at ikapaghihirap nito. Naudlot ang pagpapaliwanag ni Ibarra sapagkat biglang sumabad si Padre Damaso. Walang pakundangan, iniinsulto niya ang binata. Sinabi niyang kung yun lamang ang nakita o natutuhan ni Ibarra, siya ay nag-asaya lamang ng pera sapagkat kahit na bata ay alam ang mga sinabi nito. Nabigla ang lahat sa diretsahang pagsasalita ng pari. Kalmado lamang si Ibarra. Pinaliwanag niyang sinasariwa lamang niya ang mga sandaling madalas na pumunta sa kanila. Si Padre Damaso, noong maliit pa siya upang makisalo sa kanilang hapagkainan. Ni Gaputok ay hindi nakaimik ang nangangatal na si Damaso. Nagpaalam na si Ibarra,
Pinigil siya ni Kapitan Tiago sapagkat darating si Maria Clara at ang bagong kura paroko ng San Diego. Hindi rin napigil sa pag-alis si Ibarra, pero nangako siyang babalik kinabukasan din. Ngumaknak naman si Padre Damaso nang umalis si Ibarra. Binigyan din niya na ang gayong pagkilos ng binata ay tanda ng kanyang pagiging mapagmataas. Dahil dito, aniya, dapat na ipagbawal ang pamahalaang Kastila ang pagkakaloob ng pahintulot sa sinumang Indio na makapag-aral sa Espanya. Nang gabing iyon, sinulat ng binata sa kolum ng Estudios Coloniales ang tungkol sa isang pakpak at leeg ng manok na naging sanhi ng alitan sa salo-salo. Ang may handa ay walang silbi sa isang piging at ang hindi dapat pagpapaaral ng isang Indio sa ibang lupain. Mga key points sa Kabanata 3 ang hapunan. Ang pag-uunahan ni na Padre Damaso at Padre Sibila sa kabisera ng hapagkainan. Nanalo si Padre Sibila. Ipinahain ni Kapitan Tiago ang tinolang manok, paboritong ulam ni Ibarra. Ikinagalit ni Padre Damaso na ang napunta sa kanya ay makunat na leeg ng manok at maraming gulay. Ang mga masasamang parinig ni Padre Damaso sa mga Indiyong nag-aaral sa ibang bayan. Kanser ng lipunan, pagmamataas. Ang aral sa Kabanata 3, huwag magmataas, mag-ingat sa mga salitang binibitawan dahil maaari itong makasakit ng damdamin ng mga tao. Ito ang mga tauhan sa Kabanata 3. Crisostomo Ibarra, ang nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra, ang pinaghandugan ng hapunan ni Kapitan Tiago dahil sa maluwalhati nitong pagdating mula sa pag-aaral niya sa Europa. Siya rin ang kasintahan ni Maria Clara. Sa piging na iyon ay siya ang maswerteng nakakuha ng malamang loob at atay ng tinola na inihain sa kanya na siya namang kinasama ng loob ni Padre Damaso. Siya ay tumayo upang paupuin si Kapitan Tiago sa kanyang silya, ngunit tumanggi ang matanda at sinabing ang piging na iyon ay para sa kanya. Kapitan Tiago ang naghanda ng isang piging sa kanyang tahanan upang pasalamatan ang maayos na pagdating ng binatang si Crisostomo Ibarra buhat sa Europa. Siya rin ang kinikilalang ama ni Maria Clara. Nang paalis na si Crisostomo ay binulungan niya ito na pinasusundo daw niya si Maria Clara kay Tia Isabel. Padre Damaso, ang matabang pare na mayroong magaspang na pag-uugali, pagpasok pa lang niya sa bulwagan ay sinipa na niya ang isang silya na nakaharang dito. Siya rin ang nakipag-agawan ng upuan kay Padre Sibila. Nagalit siya dahil sa tira na lamang sa kanya ay tinolang hinain ay leeg, pakpak at upo sa baw ng tinola. Siya rin ang nagsaming palibhasa raw na nakapag-araw na si Ibarra sa ibang bansa ay akala mo kung sinong magsalita. Padre Sibila, ang kagaw ni Padre Damaso sa upuan at pabalat kayo na inialok ang pinag-aagawan nilang upuan kay Teniente Guevara na tinanggihan naman ito. Teniente Guevara, ang tenyente na kaapak sa saya ni Doña Victorina na siyang kinagalit nito. Siya rin ang inalok na pabalat kayo ng upuang pinag-aagawan ng dalawang pari na kanyang tinanggihan sapagkat ayaw niyang mapagitnaan sa upuan ng isang paring Dominiko at paring Franciscano. Doña Victorina, ang donya na nagalit nang maapakan ang kanyang saya ni Teniente Guevara. Siya rin ang nagwika na kung bakit di nakarating kay Ibarra ang telegrama tungkol sa nangyari sa kanyang ama. Dr. Espanada, ang pagpila-pila na manggagamot na nagkukunwaring
napakadaming alam at kakilala sa Europa, gayong sa totoo lamang ay di siya kilala sa bansang iyon.